Ano ang tunay na SONA para sa inyo? Isang linggo bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hinikayat ni Batangas 1st District Rep. Leandro Legarda Leviste ang publiko na ibahagi ang kanilang pananaw sa tunay na kalagayan ng bansa. Isang linggo na lang bago ang SONA. Ano ang tunay na State of the Nation para sa inyo? Hindi nagbigay ng sariling posisyon si Leviste sa naturang post, bagkus ay inimbitahan ang publiko na magbahagi ng kanilang mga saloobin bago ang nakatakdang SONA sa Hulyo 27. Matibag, kinansela ang biyaheng Bangkok para humarap sa impeachment trial ni VP Sara. Kinansela ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag ang nakatakda niyang pagbiyahe sa Bangkok, Thailand upang unahin ang kanyang pagharap bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Matibag, nakatakda sana siyang dumalo sa isang regional summit na inorganisa ng Federal Bureau of Investigation, FBI, kung saan inaasahan din sana ang kanyang pakikipagpulong kay FBI Director Kash Patel. Gayunman, ipinagpaliban ng naturang pagpupulong at ililipat na lamang ito sa ibang petsa at lugar. Si Matibag ang itinakdang huling testigo ng prosekusyon para sa Article 4 ng impeachment na may kaugnayan sa alegasyon ng grave threats laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nakatakdang humarap si Matibag sa Senate Impeachment Court sa Hulyo 21 bilang huling testigo ng prosekusyon para sa nasabing artikulo ng impeachment. Matibag, Vince Dizon matagal nang naabsuelto sa issue ng 2019 SEA Games Infrastructure Project. Nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na matagal nang naabsuelto si Department of Public Works and Highways Secretary at dating Basis Conversion and Development Authority President Vince Dizon kaugnay ng mga alegasyon sa 2019 Southeast Asian SEA Games Infrastructure Project. Ayon kay Matibag, may hawak na ang NBI na resolusyon mula sa Office of the Ombudsman na nagbasura sa reklamong isinampa laban kay Dizon dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya. Anya, malinaw sa naging desisyon ng Ombudsman na naabsuelto si Dizon sa naturang usapin at mayroon ng opisyal na dokumentong nagpapatunay nito. Gayunman, sinabi ni Matibag na hindi nito isinasara ang posibilidad na maipatawag pa rin si Dizon kung kakailanganin sa nagpapatuloy na investigasyon. Ipinaliwanag ng NBI Chief na kung may impormasyon o pahayag na makakatulong sa paglilinaw ng isinasagawang investigasyon, maaari pa ring hingan ng pahayag si Dizon kahit hindi siya ang pangunahing paksa ng iniimbestigasyon. SP Gatchalian, inaming nasasaktan sa mga memes sa social media. Inamin ni Senate President Sherwin Gatchalian na nasasaktan siya sa mga memes at iba pang komento na kumakalat sa social media kaugnay ng kanyang pag-upo sa tabi ni Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Gatchalian, normal lamang na makaramdam ng sama ng loob sa mga ganitong reaksyon ng publiko. Tao lang naman tayo, na-o-offend, naiinsulto, nasasaktan. Pero ganun talaga ang social media, ani Gatchalian. Sa kabila nito, sinabi niyang ipagpapatuloy niya ang kanyang tungkulin bilang Senate President at mananatili sa kanyang posisyon bilang bahagi ng pamamahala sa impeachment court. Ipinaliwanag din ni Gatchalian na ang kanyang pag-upo sa tabi ni Escudero ay alinsunod sa naging desisyon ng Senate Impeachment Court, kung saan itinalaga si Escudero bilang presiding officer sa botong 12-8, habang nananatili siyang Senate President at ginagampanan ang kanyang mga responsibilidad sa paglilitis. Si Senator Alan Peter Cayetano dito po sa sinasabi ni Erwin Tulfo na relax ka lang sa flood control issues. Si Senator Lacson naman po ay tila may pagbabanta, no? Lang sabihin niya na mayroon pong parang expose. Mayroong inihahandang expose. Ito po ang sabi ni Lacson, no? Blue Ribbon, meron ding ghost sa Taguig. Iyan, maganda po yan. Mukhang hindi po nila tatantanan itong si Alan Peter Cayetano. It's good to be back po. Pasensya na po kayo. Ang dami pong panyanyari. Ayon po sa PNP,
ibinida na mas ligtas na ngayon ang bansang Pilipinas. Matapos po tayong makabalita, makita po natin, mapanood po natin, sa ating mga, kung saan man kayo nanonood, sa social media o sa television pa rin, napanood po natin na yung mga karahasan, yun pong Tacloban, yung mga before sa Tacloban, meron na pong mga nangyaring mga saksakan sa eskwelahan. Tapos po, yung walang katapusan na, yung isa po, kung di nyo pa po napapanood, hanapin nyo po yun, yung isang jeep na may mga pasahero. Yun pa, yung sinasapak yung yung isang senior citizen sa loob ng jeep. Tapos yung kinuyog, yung maraming mga batang hamog sa isa pong jeepney. Kinukuha lahat ng mga hindi na po hold up, talagang hablutan Isang kulumpon, siguro mga mahigit 10 yung mga batang hamog na sa jeep. Habang umaandar, habang mahina po yung andar, pasok, labas, kuha, hablot. Dati alam nyo yung mga snatcher, karamihan yan, isang tao lang paghablot niyan, takbo na. Dito po, wala nang atrasan Bababa lang, tapos may papasok na naman, sigawan lang na sigawan doon sa isang jeep. Kung napanood nyo po yun. Kaya ang dami po. Ngayon, eto po yung latest, yung kay Mima, sa vlogger po ng BBM. Mayat maya po may karahasan, wala na po yan Real talk po tayo nung panahon po ni Tatay Digong. Nawala po yan kasi iba po nun eto po pwede natin may pagmalaki sinasabi ng mga dilawan kakamping, makabayan, loyalista, na sa panahon ni Tatay Digong ay marahas, panay karahasan, Pero sino po yung dinadahas? Dapat makikita po natin Sino yung nakakaranas ng karahasan? Sino po yung nakakaranas ng kawalan ng kapayapaan nung panahon ni Tatay Digong? At sino po yung payapa? Di ba? So, ibig pong sabihin, mga kapatid, ngayon po, ang nangangamba po ngayon yung mga pangkaraniwang mga Pilipino. Noon po, noong araw, nung panahon ni Tatay Digong, hindi pala nung araw, kamakailan lang pala yun. Nung panahon po ni Tatay Digong, ang nangangamba po na sila ay mautas, ang nangangamba po na sila ay nangangamba sa kanilang mga buhay, yun pong mga kriminal. Ngayon po, balik na naman tayo na yung mga pangkaraniwan tao, kaya hindi tumatalab sa inyo. Siguro takanta sila. Ang tagal-tagal na naming sinisiraan yung mga Duterte. Number 1 pa rin si BP Sara sa lahat ng survey. Mapa-survey po ng trust and satisfaction rating. Number 1 po si BP Sara. Mapa-survey ng presidential election. Number 1 si BP Sara. Hindi po tumatalab yung sinasabi niyong paninira kasi kitang-kita po namin yung diferensya. Noon, tama siguro, marami po nangangamba nung panahon ni Tatay Digong. Yung mga kriminal, utak kriminal, mga magnanakaw sa gobyerno, mga miyembro ng mga sindikato, pati po yung mga legal na mga magnanakaw. Di ba? Yung tinatawag nating mga oligarko. Nangangamba po sila sa panahon ni Tatay Digong dahil hindi po nila nagagawa yung mga ginagawa nila nung panahon ni Pinoy, panahon ni Gloria, panahon ni Erap, panahon ni Cory Ramos. Si Tatay Digong lang po yung tanging presidente na kumanti o nakasakit sa mga oligarko.
Tapos eto, maririnig mo ngayon, sasabihin ng PNP, mas ligtas ang Pilipinas ngayon sa kabila ng mga naiulat na krimen. Ang kaligtasan po, hindi po yan binabalita. Ang kaligtasan po, nararamdaman ng tao. Kanya-kanya po yan. Kung binabalita nyo po na mas ligtas ngayon, pananaw po ng mga Pilipino, hindi po. Yun na nga lang, tignan nyo na, gawin na natin halimbawa si Mima Alicia. Supposedly, kakampi na ng pamahalan yan. Bakit nangyari pa rin yung krimen? Ibig sabihin, mapakakampi ka, mapakalaban ka, delikado ang mabuhay sa Pilipinas. Yun po yan. Hindi po ako magre-react. Hindi ko po napapanood yan si Mima Alicia. Alam ko po na loyalista yan. Wala po akong reaction sa kanya. Ang tingin ko po, biktima yan. Kaya po yung mga kaibigan niya, alam niyo po, may ideya po kayo kasi napapanood, lumalabas po yung mga video niya eh. May mga video siya na umiiyak na kung kani-kanino, kung ano man yung iniiyak niya. Alam niyo po, sa kaibuturan ng inyong puso, huwag niyo pong gawing political yung, kung gusto niyo talaga magkaroon ng katarungan. Hindi, kayo naman, no? Hindi po dapat isisiyan kay BP Sara na pagkakataon niya na naman para makapanisi. Hindi po. Katarungan po ang hingin nyo para kay Mima Alicia. Nananawagan ako kasi kapwa vlogger natin yan eh. Ako po naniniwala ako sa freedom of speech and expression. Maaring magkaiba tayo ng mga sinasabi pero igagalang ko po yung mga hindi po ako yung hindi kita kakampi. Ako throughout. Tama naman, lahat naman. At kami rin naman, marami rin naman naaasar sa amin eh. Di ba? Ganun lang po yun eh. Kami po kinaasaran din. Ako si Badong, kinaasaran din po ako ng mga loyalista, ng mga dilawan, kakamping. Yung mga nakakakilala lang sa akin kasi hindi naman tayo sikat. Panay mura din po yung mga inaabot natin eh, di ba? Ganun lang po talaga, magkakaiba eh. Ang problema ko lang, wag nyo pong gamitin yung ano niya. Kasi may ideya kayo kung ano yung krimen na yan. Hindi po yan simpleng political crime lang. Matagal na pong may issue, di ba? May mga issue yan. Minsan, may napanood ako yung mga kasama niyang mga vlogger, kinukwento yung mga naging buhay ni Mima eh. So, wag niyo pong gawin na dapat po katarungan kay Mima Alicia ang makamit niya. Hindi po yung gagawin yung political na isisisi nyo sa mga Duterte. Wag pong ganun. Kasi buhay po yung nawala di tatawa-tawa lang kung Duterte lang po. Gagawin nyo lang Duterte. I-blame nyo lang po sa Duterte yan. Di yung tunay na kriminal. Tatawa-tawa lang po. Di ba? Huwag po natin gawing political yan at napakalayo po. Kung yan po ang tatargetin si Mima, ang layo po eh. Tignan nyo po yung mga common denominator kung sino po yung mga galit, yung mga vlogger ng DDS. Yun po. Di dapat yun ang inuna. Kayo naman, no? Kung yan talaga yung tsoryan ninyo, hindi po totoo yan. Bigyan nyo po ng katarungan si Mima. Sabihin nyo po yung nalalaman nyo sa mga kapulisan. Hindi po yung... So, wag po yung gagawin nyo pagkakataon. Kasi, pero ako ang nakikita ko kasi rito, bahagi ito nung malawak na krimen sa Pilipinas. Na halos wala na eh. Kahit sino na lang, pwede na. Biktima po siya. Biktima po yan ng krimen, malawakang krimen. Alam nyo, in fairness po kay Tatay Digong, ano man ang sabihin nyo kay Tatay Digong, wag nyo pong, lalo na kung mahirap kayo, siguro kung mayaman kayo, apektado kayo ng ginagawa ni Tatay Digong kasi hindi naman kayo nakaranas ng mga dinadanas naming mga mahihirap eh. Hindi naman po kayo dadaan sa mga tambayan ng mga addiksyonis eh. Na anytime pwede kayong pagtripan. Hindi naman po kayo, hindi nyo naman naranasan yung dinadanas namin na bago kayo makasakay sa kalsada, sa sasakyan, sa jeep, bus,
dadaan po kayo sa mga adiksyonist. Di po ba? Oh. Kaya akala nyo normal lang. Normal pa. Hindi po, kakaiba po ito ngayon. Ramdam namin yung kapayapaan nung panahon ni Tatay Digong. Hindi kakakaba-kaba na baka may... Kasi takot ang mga kriminal eh.